Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat na nakikinig sa iyong channel. Naganap ang kwento ko sa karanasan ko sa kapwa lalaki noong nagtrabaho ako bilang truck driver sa isang maliit lang na trucking company sa Laguna. Ako nga po pala si Jobert, hindi totoong pangalan. Sa trucking company na aking pinasukan, dito nagtagpo ang landas namin ni Santos. Hindi rin niya tunay na pangalan, Tito Makoy. Pahinanti ko siya at minsan naman rumerelyebo sa akin sa pagmamaneho. Ibinibigay ko sa kanya ang manibela pag nasa lugar kaming hindi delikado, gaya ng patag ang daan at walang gaanong sasakyan. Ito'y para mahasa rin siya sa pagmamaneho ng truck. Tinuturoan ko rin siya, Tito Makoy. Alam niyo po kasi hindi ako madamot. Tumutulong akong matuto ang ibang tao, lalong-lalo na kung kasama ko, kasi malaking tulong din ito maging sa panig ko. Kagaya namin na bumabiyahe, alam mo na po kung anong merong emergency, gaya halimbawa ng biglang sumakit ang tiyan ko o ano paman, ngunit kinakailangang tuloy-tuloy ang biyahe. Malaking bagay ang aking pahinanti makakapagmaneho ng truck. Si Santos nga pala ay galing sa isang lalawigan sa Mindanao. Mabait siya, masipag at wala akong reklamo. Magkaedad lang kaming dalawa ni Santos at nakilala ko siya noong nagdi-deliver ako sa lungsod kung saan siya nakatira. Merong isang warehouse dito at sa harap ng warehouse na aking dinideliveran, madalas tumatambay siya sa harap nito. Dito kami nagkikita habang naghihintay ako kung dinidiskarga ang aking mga bagahe sa truck o kaya naman nakapila para idiskarga ang aking mga dala-dala. May tindahan kasi sa harap nito, bumibili ako ng pagkain kung nagugutom at kadalasan naninigarilyo. Isang araw, Tito Makoy, nagtanong siya sa akin na baka raw pwede siyang maka-extra sa amin kahit na pahinanti lang. Sa kanyang pagnanais na makapagtrabaho sa amin, ang ginawa ko, Tito Makoy, pinag-aralan ko muna siya ng maigi bago ko binanggit sa amo namin. Tamang-tama naman kasi na noong panahon na iyon, kailangan din namin ng pahinanti na katulong sa trucking service. Kaya naipasok ko siya at kaming dalawa ang naging magkasama. Kasi, Tito Makoy, noong panahon na iyon, maging ako, wala rin akong permanenteng pahinanti. Mahirap bumiyahe ng malayo, yung mahabang biyahe na wala kang kasama. Siguro sadyang palagay ang loob niya sa akin, kaya sa ilang araw na aming pagsasama, nakakapagkwento siya sa akin tungkol sa kanyang buhay. Alam niyo po, nakakaantig ang mga kwento niya sa akin at alam ko rin namang hindi gawa-gawa lang kasi nakita ko ito mismo sa lugar nila. Sa mga kwentuhan, Tito Makoy, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Naging open book ang buhay namin sa bawat isa. At sa pagiging open book nga ng buhay namin sa bawat isa, pareho kami ngayon walang pag-aalangan kahit pa magtabi kaming matulog. Lalong-lalo na sa truck kung nai-stranded kami sa biyahe. Sa likuran kasi ng driver seat ng truck, merong tulugan dito, medyo maluwang ang espasyo. Pinagkakasya naming dalawa ni Santos ang espasyo para pareho kami makapagpahinga at makatulog. Maluwang din kasi ito ng kaunti, Tito Makoy. Bagamat sabihin nating masikip pa rin, ngunit kung pipilitin mo ang dalawang kataong matulog, napagkakasya. Dumating ang araw ng undas. Nagkataon na kaming dalawa lang ang naiwan sa garahe ng trucking. Umuwi lahat ang mga kasamahan namin na walang biyahe. Yung iba naman nasa biyahe. Tito Makoy, dito naganap ang hindi ko inaasahang magagawa naming dalawa ni Santos. Maulan kasi noon, uminom kami pagkatapos naming kumain ng hapunan. Napasarap ang aming inuman. Marami kaming naubos at nalasing kami pareho ni Santos. Magkasama din kami sa tulugan nitong si Santos sa garahe ng mga truck.
Alam nyo kasi Tito Makoy, ang mga driver at pahinante, merong kanya-kanyang pwesto sa aming garahe. Yung mga magkakasamang pahinante at driver, kung sino ang kasama mo sa truck, siya rin ang kasama mo sa silid pahingahan. Ilang minuto matapos kaming humiga sa tulugan, napasulyap ako sa kanya. Naaaninag ko ang mukha ni Santos dahil sa kaunting liwanag na tumatagos mula sa labas. Ewan ko ba Tito Makoy, parang sa tingin ko naging kaakit-akit bigla sa aking paningin itong si Santos. Kaya aaminin ko talaga, ako ang unang gumawa ng hakbang. Napayakap ako sa kanya. Tila naging gwapong-gwapo sa paningin ko itong si Santos. Sa bagay Tito Makoy, may itsura naman talaga siya kung bibihisan mo lang ng maigi. Maluwalhati naming natapos ang pribadong kasiyahan na nagawa namin ngayon lang. Nakatulog kami ng malalim at mahimbing. Nagising kami sa kahol ng aso noong umaga sa loob ng compound ng garahe. Pagsilip ko sa labas, Tito Makoy, paparating na ang amo namin papunta sa aming silid tulugan ni Santos. Buti na nga lang at malayo pa ito kaya nagkaroon pa ako ng pagkakataong dali-daling makapagdamit. Kaya naman nang kumatok ang amo namin sa aming pintuan, ako na ang nagbukas at lumabas. Ang nakakatawa Tito Makoy kasi hindi ko pala nasarado ang zipper ng short ko. Jobert, nagsariling sikap ka. Iyan Tito Makoy ang nakatawang biro sa akin ng amo ko. Nakakatawa talaga. Kaya ang ginawa ko na lang Tito Makoy para hindi gaanong nakakahiya, tumawa ako at sinakyan ko na lang ang amo ko. Isang araw nasa biyahe kami, nagluto kami ng pananghalian sa gilid ng daan. Dito kami kumain. Alam mo Tito Makoy, ganyan kaming mga nasa tracking, nagluluto kami sa daan kung inaabot na ang pananghalian o kaya gabi. Parang palaging nagkakamping o kaya picnic. Humahanap lang kami ng lugar na gagarahihan at syempre yung ligtas na lugar. Pagkatapos namin kumain habang nagpapahinga ng ilang sandali, naglakas loob akong pag-usapan namin ni Santos ang aming ginagawa. Tinanong ko siya kung ano ba ang kanyang pakiramdam, meron bang pagmamahalang namamagitan sa amin. Yan ang mga tanong ko sa kanya Tito Makoy kasi palagi-lagi nga naming ginagawa at pareho kami masaya pero walang pag-uusap na nangyayari. Ayon kay Santos, hindi rin siya sigurado kung anong meron kami basta nasisiyahan siya tuwing nasa pribadong oras kaming dalawa. Ako naman ganoon din ang sinabi ko sa kanya nang magtanong siya sa akin kung ano ba ang aking pakiramdam. Alam mo Tito Makoy, seryoso kami ng kaunti sa aming usapang ito. Ngunit ngumiti itong si Santos, tumayo siya, tinapik niya ako sa aking balikat. Naku, wag na nating isipin kaya yan. Basta masaya tayo at nagkakaintindihan tayong dalawa. Ito ang kanyang wika sa akin. Pagkatapos Tito Makoy, umakyat na kami pareho sa truck at nagpatuloy na sa aming biyahe papuntang Samar. At gaya nga ng sinabi ko, nagtuloy-tuloy na kami sa aming gawain. Masayang masaya kaming dalawa ni Santos. At ang namamagitan sa amin ay nananatiling sa aming dalawa lang ito. Walang nakakaalam at walang nakakaamoy kahit sino sa aming mga kasamahan. Subalit Tito Makoy, ang masamang pangyayari lang ay nagsarado ang aming pinapasukang trucking company. Ang amo kasi namin nagloko ng babae, nasira ang pamilya. Alam naman natin Tito Makoy na pag pangangabit ang kasangkot sa gulo, laging humahantong sa wala. Nasisira ang pamilya, nawawasak, pati ang negosyo at kabuhayan nawawala rin. Merong mga taong nawawalan ng trabaho kagaya namin.
walang magandang hinahatid sa lipunan talaga ang mga kabit. Tulad sa sitwasyon namin. Iniwan kasi ng amo namin ang kanyang pamilya, ibinahay ang kanyang kabit. Yung kabit na lahat, paglulustay at panguhut-hut lang ng pera. Hanggang sa nabangkarote ang amo namin kaya napilitan itong isara ang kanyang negosyo. Dito kami nagkahiwalay ni Santos. Umuwi siya sa kanilang lalawigan. Alam mo Tito Makoy, nung huling araw namin sa garahe, aaminin ko na maraming luha rin ang bumuhos sa aming mga mata noong paalaman na naming lahat. Lalong-lalo na noong kaming dalawa na lang ni Santos ang nagpapaalaman. Lalo akong naiyak nang ibulong sa akin ni Santos habang umiiyak siya. Tol, hindi ko makakalimutan ang ganda ng ating samahan. Hindi ko ito makakalimutan, Tol. Yan ang wika niya sa aking pabulong na umiiyak. Ako rin, Tol. Alam mo, hindi ko iniisip na sa ganito magtatapos ang ating samahan. Mahirap makatagpo ng kasamahang kagaya mo. Yung katrabaho na kagaya mo, hindi ko alam kung ano ang pwedeng itawag ko sa katulad mo. Ngunit ang sigurado ako, Tol, hindi ko makakalimutan ang ating samahan, ang ating pinagsamahan. Hindi kita makakalimutan, Tol. Yan rin Tito Makoy ang mangiyak-iyak na pananalita ko kay Santos. Inimbita ko siya na huwag na munang umuwi doon sa kanila. Sumama na muna sa amin, magpahinga ng ilang araw o linggo at maghanap kami ng trabaho pareho. Pinaunlakan ni Santos ang aking panyaya sa kanya ngunit nanatili lang ito ng ilang araw sa amin. Ayon kasi sa kanya, kinakailangan niyang umuwi sa kanila kasi kung hindi siya uuwi, baka raw tuluyan ng kamkamin ng kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang tatay ang isang maliit na lote na kinatitirikan ng bahay nila. Yung lote na ibinigay ng lungsod sa mga mahihirap na pamilya. Alam ko kasi Tito Makoy na iyan ang malaking problema niya, iyan ang malaking problema nilang magkapatid. Ang pangangangkam ng kanyang tiyuhin sa mga bagay-bagay na pag-aari na rin nilang magkapatid. Dadalawa nga pala silang magkapatid, babae ang panganay at meron na rin itong pamilya. Wala na rin ang kanilang mga magulang. Kaya naman Tito Makoy, hindi ko na siya napigilang umalis para umuwi sa kanila. At sa paalaman namin doon sa bahay, siyempre, hindi kami pwedeng magdrama kasi nakakahiya sa mga magulang at kapatid ko. Ngayon Tito Makoy, ilang taon na rin pala ang lumipas. Patuloy kami ni Santos sa aming komunikasyon sa Messenger na lang. Doon na kasi sa kanilang lalawigan na mamalagi itong si Santos. Ako naman Tito Makoy, meron akong kaunting naipon noong nasa tracking pa ako. Ang ginawa ko, pinuhunan ko ito sa paggawa ng tinapay gamit ang maliit na oven na aking nabili noon. Nag-self-study kasi ako sa paggawa ng tinapay, nanunood lang sa YouTube. Sineryoso ko ito Tito Makoy at sa ngayon lumago ng kaunti, nagbibinta ako ng mga tinapay at nagsusupply sa mga karinderya sa amin. Maganda ang nagiging takbo ng aking munting kabuhayan. Si Santos naman Tito Makoy, nabalitaan ko rin sa kanya na pa-extra siya sa isang welding shop sa kanila. Ito ngayon ang kanyang hanap buhay at nag-iipon din siya ng pera habang hinahasa niya ang kanyang kaalaman sa pagwi-welding at steel fabrication. Plano niya kasi na magtayo rin ng kanyang sariling pagawaan. At hanggang ngayon Tito Makoy, alam niyo po, pareho kaming dalawa, wala pa ang pamilya. Ewan ko po ba Tito Makoy kung ano ba ako? Hindi ako nanliligaw, walang syota. Parang wala sa isip ko ang panliligaw at pagsyota sa panahong ito. Si Santos naman Tito Makoy, kagaya ko rin, wala pang pamilya. At ayon sa kanya, hindi rin siya nanliligaw. Alam mo Tito Makoy, minsan sa aming pagkukulitan sa text, nagbibiroan kaming dalawa.
At nagkakasundo kami sa aming biro na baka raw sa huli, kaming dalawa talaga ang nakatadhana. Loko rin Tito Makoy ang biroang ito. Ngunit nagtatawanan kaming dalawa kapag ito ang aming napag-uusapan. Sa kasalukuyan Tito Makoy, masasabi ko na pareho maganda ang takbo ng buhay naming dalawa pagkatapos naming maghiwalay doon sa trucking company. Tuloy-tuloy rin ang aming komunikasyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Sana po piliin nyo kahit na simpleng-simple lang at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-subaybay. Ang isa sa mga masugid mong tagapakinig, Jobert. Maraming salamat Jobert sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo yung kwento mo, kwento nyong dalawa ni Santos, yan ay ang kwento na hindi mahirap paniwalaan kasi may mga nangyayari talaga na ganyan. Alam mo yung damdamin, nadidevelop yan, nabubuo yan kapag ang isang tao ay palagi mong kasama. Minsan nga baga yung taong ayaw na ayaw mo sa kanya, yung parang wala kang nakikitang maganda sa kanya. Pag araw-araw nakasama mo, unti-unti nadidevelop ang pakiramdam. Kung hindi man humantong sa ganyang sitwasyon nyo na sabihin na nating nagkaibigan kayong dalawa ni Santos, ngunit nadidevelop talaga ang pakiramdam, ang damdamin sa isang tao pag araw-araw mo siyang kasama. At hindi rin imposible yan yung sinasabi nyo na baka sa huli kayong dalawa ang tinadhana. Sa muli Jobert, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout kay Junjin Kabali. Ang sabi niya sa akin, new follower niyo po ako, pa-shoutout naman. Kaya shoutout sa iyo Junjin Kabali. I-shoutout ko rin si Romeo Hamil na palaging nakikinig sa atin dyan sa Tagaytay, Cavite. Cavite, tama ba ako? Ang Tagaytay, Cavite ang may sakop niyan. Oh, parang tama ako. Tagaytay. Maraming salamat Romeo Hamil at shout out sa iyo at sa ating mga kasamahan dyan na nakikinig sa Tagaytay. Nagpapa-shout out din si Neil R ng Rojas City, Capiz. Shout out sa iyo Neil R ng Rojas City at sa ating mga kasamahan dyan sa Capiz, sa lalawigan ng Capiz, lalong-lalo na sa lungsod ng Rojas. Salamat sa inyong pakikinig. At ang ating isang kasamahan, si Florentino Jimenez. Shout out din sa iyo, Tino. Saang lugar nga ba ito si Tino? Sa parang Ilocos yata ito si Florentino Jimenez o Isabela. Pasensya ka na Tino, hindi ko maalala yung lalawigan mo, yung lugar. At shout out sa iyo at salamat sa tuloy-tuloy na suporta. I-shout out ko rin ang ating kasamahan sa Hawaii, si Ricky alias Top Gun 1968. Maraming salamat sa iyo Ricky alias Top Gun 1968 dyan sa Hawaii, USA. Shout out sa iyo at sa lahat ng mga kababayan natin. Mangilan-ilan rin ang ating kasamahan dyan sa Hawaii. Si Severino Pabo naman, ang isa sa ating kasamahan sa Isabela, gusto ring makahanap ng forever. Eventually ata forever ang gusto niyang mahanap. Ngayon naghahanap siya ng kaibigan, yung makakausap, makakachat. Sabi niya sa akin sana makahanap din siya. Hayaan mo si Berino Pabo, malay natin makahanap din kayong lahat na gustong makahanap ng mga kaibigan at yung mga naghahanap ng forever. Sana lahat kayo makahanap ng forever. At mula naman doon sa ating in-upload sa ating kwento na yung kwento ni na Harold at Mitri, shout out kay John M7V. Pa-shout out po at naghahanap rin siya ng forever. Marami-rami na rin ang ating mga kasamahan na naghahanap ng forever. Kaya siguro ang gagawin ko dito pag masyado ng marami, i-alternate ko na ang shout out sa mga naghahanap ng forever. Kasi kung halimbawa marami na, malilito na niyan sa pangalan nyo ang mga gustong makahanap rin ng forever na nakikinig sa atin. Kaya shout out kay John M7V.
Salamat sa suporta at sana makahanap ka rin ng forever. Si Jason Hanson pala ng Olongapo City, ang sabi niya yung mga gustong makipagkaibigan, mag-chat na lang dito sa YouTube. Ayan na lang talaga ang gawin nyo. Mag-chat kayo dito sa YouTube. At bahala na kayong mag-usap kung saang platform pa kayo mag-uusap. Basta mga kaibigan, sa muli po ang aking paalala sa inyo, laging mag-ingat. Yung sinasabi ko, yung magpapakilala na kasamahan natin, hindi yan basihan para makasiguro tayo na ligtas tayo sa anumang problema. Kaya ingat palagi. I-shoutout ko rin si Roymar 8611 ng Las Vegas, Nevada, USA. Gusto kong i-shoutout itong si Roymar kasi nung isang upload natin, shoutout ko si Sir Ed ng Las Vegas, Nevada. Si Sir Ed siguro nasa Pilipinas na ngayon. Nag-i-invite sa akin itong si Sir Ed kaso medyo mahirap ang schedule ko ngayon. Lagi akong nasa biyahe. Kagaya nga ngayon, nasa labas muli ako ng Pinas. Kaya Sir Ed, kung nasa Pilipinas ka na, enjoy na lang sa bakasyon. Ngayon, ito namang si Roymar 8611 ng Las Vegas, Nevada. Sina-shoutout ko kasi nung binanggit ko na pinaghahandaan ko rin ang plano kong pagpunta sa Tati. Ang sabi niya, kung pupunta raw ako ng Las Vegas, pwede ring mag-lunch or dinner. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa iyo, Roymar, at sa lahat na ating mga kababayan sa Las Vegas sa pag-iimbita nyo sa akin na magkita at kumain ng dinner o kaya lunch. Hayaan nyo talagang inumpisan ko nang mag-ipon ng paunti-unti para sa gagastusin ko sakaling ituloy ko ang aking planong pagbisita dyan sa USA. Alam nyo, medyo malaki-laking pera ang kailangan. Imagine natin 57 times ng kinikita natin dito sa Pilipinas ang kinakailangang ilikom. Kaya medyo magastos ng kaunti talaga ang papunta sa Tati. Ngayon po sa ating mga hinahanapan ng forever, shout out kay Robert Mirafuente. Maraming salamat, Robert. Alvin Kalalang, shout out sa iyo. Dominador Patawaran, shout out din sa iyo. Paulo Laison, shout out sa iyo. At si Faustino Fabro. Gayon din kay Jason Hanson. At sa susunod na shout out natin, madadagdagan na ng isa pa, si John M7V, naghahanap rin ng forever. Sa inyong lahat mga kaibigan, ang aking taos-pusong pasasalamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta dito sa ating channel. Ingat pong palagi.